May itlog siya. Kumbaga may similya na yun galing sa lalaki. Nag-mate na sila kumbaga. Tapos kadalasan sir, pag kinokolekta mo yung pugad, minsan hindi na itlog yung makukuha mo, mga yolk sac na. Buhay na. Buhay na. Na similya. Ang anuhin mo na lang is, i-ano mo siya, palakihin mo gamit yung aerator or air pump. Sa planggana lang. Kahit sa planggana lang po. Ayos. Meron lang siya. Hindi siya kagaya ng sa tilapia sir na meron tayong incubator na ginagamit. Sa kanila, simple lang. Kahit wala na, no? Opo. Yung kaganda sa kanya. Dami rin po pala wala isa niyo. Isa, dalawa, tatlo. 13 po lahat po 13 pala, dami. Baka ilang hektarya po ito? Walang sa hectare sir, nasa 8,000 lang to eh. Pero malaki siyang tignan eh. Opo. Walang area ko na medyo para sa gurami. Okay po. Yan, pagka nagbe-breed, ano lang, iwasan lang natin na gaya niyan. May mga nahalong ano. Ito kasi napasok ng last na baha. Kaya may mga ibang unwanted species na pumasok. Kaya pala. Ngayon, i-renovate namin siya. Ililipat kung saan yung talagang nandun lahat ng mga gurami. Kailangan din talaga nakabukod talaga siya. Bukod talaga. Para mas mabilis dumami rin. Hindi sila alagaan, hindi sila maselan na tsaka pagpaparami. Ang problema lang hito pag napasok dyan, sigurado manggugulo yun. Yung itlog na pinuproduce nila, kakainin yun. May aroma yun sir eh, may lansa. Kaya kahit tilapia or ibang species na isda, mukhang kakainin. Kakainin niya. Kakainin niya kasi may aroma yung ano. Masustansya rin kasi. Tsaka pagka hinahango mo sir yung nest, maaamoy mo eh. May lansa kasi, may lansa. Kaya pala. Kaya minsan pagka kinukuha namin nest, wala na kami inaabutan. Kasi kinakain na ng mga predators. Kainin. Nauuna pa sila. Gano'n